walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa Investigador, aming ibibisto sa inyo. Bayan ng San Joaquin, Iloilo, dinarayo ng mga turista mula sa ibang planeta. Inabangan namin kung sakaling lumabas uli. Yun sinasabi nila na lumabas dyan sa kabila uli. Diyan po sila. Sino sila? Hindi ko masama. Nakaupo po sila. Saan? Diyan po. Magkapatid sa Palawan, tagapaghasik ng lagim o mga inosenteng biktima? Ay, Diyos ko, walang talaga awa mga tao. Kalye sa Sinuloan, Laguna at delikadong daanan daw tuwing bilog ang buwan. Nung dating ko nakailog po to, bigla may tumawid na babae. Tapos nakaputing bestida. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez sa Tito ang Investigador. Ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Tatlong barangay sa lalawigan ng Palawan ang nanginginig ngayon sa takot. Pati pagpasok ng mga bata sa eskwelahan, itinigil pangsamantala. Ang dahilan, meron daw mga vampira. Mga kaibigan, medyo mainit-init na balita dyan po sa bayan ng Rojas. Di umano'y vampira kinatatakutan ngayon sa dalawang barangay dyan sa bayan ng Rojas. Sa radyo nagsimula ang mga balibalita. May mga nilalang daw kasi sa bayan ng Rojas, lalawigan ng Palawan na animoy mabangis na hayop ang ikinikilos. Ang hinala ng mga nakakita at nakakaalam ng balita, sumasalakay sa lugar nila ang mapanganib na vampira. Isang pamilya saan meron silang 4 na miyembro. Itong nakalipas na araw ay namatay na ang kanilang ina dahil sa tuwing aatakihin umano ng pagiging vampira. Itong mga miyembro ng kanilang pamilya ay nag-aaway-away at nagkakaroon ng pangil. Kung dahilan sa pag-awat ng naturang magulang o ng nanay nito ay namatay na nga nitong nakalipas na araw. Dahil sa panganib raw na umatake ang mga vampira, ang mga residente ng Barangay Salvacion apektado na. Natakot na sa pangyayari ng yun na sabi may vampira raw. Yung iba, yung medyo maano yung mga bahay, nagpunta sa ibang bahay, doon na lang sila nakipagtulog muna. At baka raw may kakayahang magpalipat-lipat pa ng lugar ang sinasabing vampira. Kung kaya pati ang karating nitong barangay Karamay nadamay. Ang mga klase nga sa paralan nila kinansila muna. Parang may powers na pumasok sa kanyang tauhan na pag nakita yung kapwa-tao ay di umano ay naapektuhan. So para maprotektahan namin yung mga bata, mga estudyante namin, naalarma rin kami noon pinauwi na namin talaga sila. Tila mahirap paniwalaan, mga vampira nga kaya ang nagkakalat daw ng lagim sa liblib na lugar sa Palawan? Sa pagsasakat, pagtatanim ng kopra, simpleng nairaraos ng mga taga-barangay Rizal sa munisipalidad ng Rojas ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Isa man daw ito sa pinakamahirap na lugar sa Palawan, walang bakas ng anumang kaguluhan sa naturang lugar. Maliban sa isang bahagi ng barangay na hindi naging madali ang aming paglalakbay. Dito raw kasi naninirahan ang balibalitang mga vampira. Natunto namin ang bahay ng umano'y pamilyang sangkot sa kontrobersya. Wala namang bakas ng anumang karahasan kaya't nakapagtatakang sila ang itinuturong kumakanlong daw sa mga vampira. Normal naman at lagi namin silang napapag-utusan dahil medyo
mabait sila. Kung sa pamilya niya, siyempre, okay naman sila yung mga tao dito eh. Wala ko pang alam na may record sila sa police, may sa barangay. Pero ayon na rin sa padre de pamilya, ang mga anak niya ang itinuturong vampira sa lugar nila. Ito raw ang dahilan kung bakit pati ang mga kapitbahay piniling lumipat sa ibang lugar sa takot na madamay. Mataas ang sikat ng araw, nandat na namin sila sa nilipatan nilang bahay. Himbing na himbing sa pagkakatulog ang magkakapatid. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit inihahambing din sila sa mga nakakatakot na vampira. Pero ayon sa isang bumisitang albularyo, hindi raw ito mga paniking tao. Hindi tama yun. Kasi ako dito na punta, wala akong nakikita na ganon. Na ang tao maging vampire. Pinasok lang sila ng espiritu na masama. At saka hindi nila kaya. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na mga vampire yung mga tao. Hindi vampire yun. Ang mga dalaga at binata niya raw ng mga anak, mapusok kapag sinasaniban ng masasamang espiritu. Nabantayan ko sila kasi nagatakbuhan. Pag inatake sila. Nag-aaway sila, nagatakbuhan. Kung ano-ano na lang mga kilos nila. Yung motor namin, simula dito ang tulak hanggang doon kila Mr. P. Hindi umaandar. Sabi ko, ano kaya ito? Ay nagpasok ko yung jeep na pasayroan. Inabangan namin doon. Yung pala mga kapitbahay ko dito, nagsikayan doon sa jeep. Huwag daw kami pasakayin. Ay sabi ko, pambira naman kayo. Nagahingi na nga kami ng tulong sa pare para maalis yung masamang espiritu. Sila rin daw ang sinisisi ng ilang kung bakit maaga silang naulila sa kanilang sariling ina. Biglang sumipot si Mrs. Umupo dyan, nagaganyan-ganyan sa mga bata. Nandiyan, ano bang nangyari sa inyo? Bakit ganyan na kayong mga anak? Ay nakatiyaya. Ay yung tatlo nag-power-poweran, naapakan nila si nanay niya. Nung hindi ako nagsabi na, tama na yan, wala na si nanay mong pulso. Pero paglilinaw naman ng kanilang ama, hindi sila mga vampira. Walang katotohanan yun. Ang nagpalaki yan, ang mga tao lang nakikita dito. Ang bintang nila sa amin parang vampira daw kami. Paano nila mapatunayan na maging vampira kami kung wala nga kaming hindi nga nananakit na ng mga kapwa niya. Hanggang sa magtakip silim at mawala ang nakakasilaw na liwanag. Kasama ang ilang residente, miyembro ng kapulisan at mga tanod, patuloy kaming nagdokumento para mangalap ng dagdag na ebidensya. Sa pagkakataong ito, sakto namang nagising ang magkakapatid. Hindi ka pwede kumabay sa mga kapatid mo. Pero kasabay ng pagmulat ng kanilang mga mata, animoy nagising din pati ang mga espiritong sumanib daw sa kanilang katawan. At tumigilan na kayo! Napukulang ako sa inyo! Para kayo mga buwag!